kanyang mga salita, maging sa akin pong mga magulang na nasa Bulacan po ngayon. Sila po yung nasa Bulacan ngayon, nag-minister. Amen. Ang daddy at ang mommy. Kung hinanap niyo po si Pastor Nick at Pastora Crisel, sila po yung nasa Bulacan ngayon. Huwag po kayo mag-alala, makikita niyo po sila next week kung hindi pa mag-rapture. Amen. Kahit mag-rapture, magkikita-kita pa rin tayo next week. Sa langit naman, di ba? Amen. Magkikita-kita kayo sa next week. Amen. Dito sa church. Ayan, uuwi sila mamayang gabi. So, ngayon, tayo muna dito, pero hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Lord. Ang Diyos ang nagsasalita. Amen. Ayan, na-miss ko po kayo. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ako po ay nakauwi nung Thursday na ng madaling araw. Wednesday ng gabi ang flight namin. Thursday na ng madaling araw kami. Siguro mga 2:30 na kami nakarating sa bahay. Amen. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang kahabagan. Nakakapayat po doon dahil naglalakad ka talaga. Hindi uso sa kanila ang bus. Amen. Bibihira lang ang may sasakyan kasi mahal na mahal nila ang paglalakad. Wala kang makikitang Japanese na mataba. Lahat sila kahit matanda mukhang bata at healthy. Kasi mahilig silang maglakad, matyaga sila, masipag at disiplinado. At marami rin akong bagay na nakita at pinagpasalamat at natutunan sa Panginoon habang ang Diyos po ay dinala po ako doon. Amen. Yan. Hindi po ako nagtayo ng church doon. Hindi po ako nag-mission. Ako po'y namasyal. Amen. Pero kahit sa pamamasyal, amen, si Lord may ginagawa siya. Amen. Ako po'y naniniwala that God is the God of rest. Amen. Ang Diyos ay nag-akda ng mundo sa loob ng 6 na araw at inakda niya rin ang pagpapahinga. Amen. At kasama po yun sa break time po natin. Amen. At ikaw din naman, pinagpapahinga ka rin ni Lord ngayon. Tayo din naman pinagpapahinga ulit ng Diyos ngayong linggo. Kaya ano man yung mga iniisip mo ngayon, ipanatag mo yan sa Panginoon kasi may gagawin ang Diyos sa kaluluwa natin. Amen. May sasabihin si Lord sa atin. Amen. Hallelujah. Napakaganda ng pag-uusapan po natin ngayon. Lalo na po, magtatapos na po ang taon and we want to finish this 2024 stronger. Amen? God started this 2024 in us being strong. Amen? Malakas. Pero maraming naging pagsubok, maraming mga nawala, maraming nagkaroon at nadagdag. And God will see to it that you will finish the 2024 stronger. Amen? Hallelujah. And sabi nga, naranasan natin ang the year of the great harvest. Tama? Sino dito yung mga pinagpala ng Panginoon? Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? That's why God, I believe God is polishing. Pag sinabing polishing, pinapakinis, pinapakintab, pinapaganda ng Diyos. Pinapatatag. Amen. Pinapolish ni Lord yung ating pananampalataya sa Kanya. Our topic for today is about faith. Amen? Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay activate your faith. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, activate your faith. Oras na para i-on. Para buksan, gamitin, pakinabangan natin ang ating pananampalataya. Kasi si Jesus, hindi niya ibinigay ang kanyang salita para hindi pakinabangan. Hindi niya ibinigay at inilagay sa ating puso ang maniwala sa kanya para lang sa wala. Amen? Ang pananampalatayang ito, hindi lang basta makakarating sa langit at makakapagdulot ng kaligtasan. Ang pananampalatayang inilagay ng Diyos sa atin ay nagdudulot din ng pagpapala, nagdudulot ng kalakasan, nagdudulot ng kagalingan, nagdudulot ng paglago at pagdami, nagdudulot ng promotion. Because every promises of God is yes and amen in Christ Jesus our Lord. Amen. Kaya sabi ni Jesus, palakpakan natin si Lord, sabi ni Jesus kay Martha, this is the moment na si Lazaro ay namatay. Yung binasa po natin kanina, namatay si Lazaro, at para bagang merong, hindi ko alam kung si Martha para bagang gusto nilang medyo sisihin ng Diyos na, Lord, bakit kasi ngayon ka lang dumating? Kung dumating ka sana ng mas maaga, Panginoon, di sana nabuhay siya. Amen. Pero sabi ng Lord, kailangan ma-display. Kailangan maihayag ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya sa pamamagitan ng pagkamatay ni Lazaro, talagang naihayag. Dumating si Lord, patay na si Lazaro. Ngunit, hallelujah. Amen? Binuhay niya si
si Lazaro. Sa pamamagitan ng salita, muling nagkaroon ng espiritu, muling nagkaroon ng hininga si Lazaro. Pero bago nangyari yun, tumangis ang Diyos. Amen? Pinag-iisipan ko kanina, hindi sinabi ng Biblia na umiyak siya, hindi sinabi ng Biblia that Jesus cried. No. The Bible says, Jesus wept. Sa Tagalog, ang sinabi ng Biblia, tumangis si Jesus. Meron siyang deep pain na naramdaman, meron siyang malalim na grief na naramdaman bago niya pinerform yung miracle na yun. Amen? At bago niya nasabi ito, nung binuhay na niya si Lazaro, nagsalita siya at muling bumangon si Lazaro, ang sinabi niya kay Mary, kay Martha, at sa lahat ng mga naroon, di ba't sinabi ko sa inyo na kung kayo'y maniniwala, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. At bago matapos ang 2024, kinakausap ka ng Diyos ngayon. CGC at JTG Church, di ba't sinabi ni Lord sa'yo? Amen. Na kung ikaw ay maniniwala at sasampalataya pa sa Kanya, ay makikita mo pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos. And when we talk about the glory of God, kapag sinabi natin kaluwalhatian, ibig sabihin maganda ito. Walang sinabing glory na pangit. Kapag pinag-uusapan ng glory, maganda, kahanga-hanga. Hindi sabi nga, out of this world. Hindi mo mahahaginap sa mundong ito, higit pa sa pamantayan ng tao. Ang kaluwalhati ang sinasabi ni Jesus nung binanggit niya ang bagay na ito. At ako'y naniniwala, bago matapos ang taong ito, makikita natin lahat yon. Higit pa sa standard ng tao, iniisip ng tao, meron kang glory na mali-witness na gagawin ng Diyos. You will see the glory of God. But this is the challenge of the Lord. Activate your faith. Amen. Amen? Alam niyo po, isa to sa mga minimeditate ko, paborito ko nung college student pa lang ako, itong verse na to. Nag-iisa siyang verse eh. Kasi may mga madaling araw na umiiyak talaga ako, na umiiyak, kasi pinapersecute ako. Amen? Di ba pag mga bagong Kristiyano tayo, isa sa mga unang pagsubok na pagdadaanan natin ay persecution. Tama? Talagang pagagalitan ka ng nanay mo, di ba? Aasarin ka ng mga kapatid mo, pagbabawalan ka ng lahat ng tao, parang it's me against them. Parang ganun eh, no? Pero pag pumapasok ako sa banyo kasi ako naiyak. Amen? Umupo ako sa sahig, tuyo na may sahig eh. Tapos dala-dala ko yung Bible ko, yakap-yakap ko, umiiyak ako doon. Sabi ko, Lord, pag nagbuklat ako ng Bible, biglakan, yung unang mabubuklat ko, yun ang sasabihin mo sa akin. Kasi syempre, bata pa, ganun pa magbasa ng Bible. Pagpuklat kong ganun, laging ito, nilalagay ni Lord sa akin. Lagi kong nababasa daw pagkabuklat. Di ba? Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God? Amen. So, iiyak na naman ako lalo. Tama ba? Kasi totoo. Amen? God requires us to activate our faith. Hinihingi ng Diyos na gamitin natin ang ating pananampalataya. Amen. Hallelujah! Amen. Ilan bang mga subscription dito ang hindi mo mapapakinabangan kasi hindi mo ina-activate? Ilan bang SIM card dito ang hindi mo pa magamit-gamit kasi hindi mo ina-activate? Nandyan siya, pero parang wala. Pwede ba yun? May faith ka, pero parang wala. Naniniwala ka naman, Christian ka naman, attend, pero parang hindi. Come on. Alam mo yun, nandyan, pero parang wala. Yes. Existing, pero hindi ko ma-feel. Guys, mga kapatid, let us activate our faith. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Upang maranasan, upang matanggap at makita natin. Hello? Ma-witness natin yung dala-dala ng faith natin, which is the glory of God. We need to activate it. Amen? At ito pong topic na ito, pinapapreach ko ng mami. Amen? Nagtanong ko sa kanya kung ano yung nais niyang ipangaral ko po nung nagtanong ko sa kanya ng topic. Nung mali sila kahapon. Amen? Ito yun. Sabi niya, yung faith, para lang pala tayo. Sabi ni Pastor Nick, activate! Activate your faith. So, how to activate
activate your faith. Paano ba natin pagaganahin, pakikinabangan at gagamitin ng ating pananampalataya? Number 1, no matter how many times you need to believe and declare, do it. Amen. Sinong sumalo? Amen. Kahit gaanong kabeses mo kailangan paulit-uliting maniwala at magdeklara, gawin mo pa rin. Amen. Kahit nakakasampung taon ka na sa paniniwala mo at sa pagdideklara mo na magkakaroon ka nito, na mangyayari ito at gagawin ito ng Diyos sa'yo, huwag kang magsawa. Amen. Kasi hindi bingi Yes. ang Diyos. Amen. Hindi tayo nagsasalita sa hangin at hindi tayo sumusuntok sa buwan. Amen. Lahat ng mga bagay na lumalabas sa ating bibig at pinaniniwalaan na ng ating puso ay nababasa at naririnig ng Diyos. Amen. Amen. Naka-record sa langit ang ating pananampalataya. Amen. So no matter how many times, at tayo po, pag-aaralan natin ngayon yung buhay ng servant ni Elijah. Hindi po si Elisha, no? Isa ito sa mga servant ni Elijah bago niya i-anoint si Elisha. Amen? Basahin po natin ang 1 Kings chapter 18, verse 41 to 46. At sinabi ni Elias kay Ahab, ikaw ay umahon, kumain ka at uminom ka. Sabi mo nga sa kapatid mo, kumain ka. Umahon ka. Uminom ka ng tubig. Yan, para maliwanag. Juice. Huwag lang alak. Sabi mo, huwag lang alak. Amen. Umahon ka, uminom ka, kumain ka. Bakit kaya? Kasi kailangan mo ng lakas. Etong next chapter na mangyayari sa buhay natin, magiging mabilis ito pero kailangan natin ng kalakasan. Dahil may gagawin si Lord na kailangan nandun ka at matagalan mo yun. Amen. Ma-witness mo yun at makaya ng pananampalataya at katawan natin. Amen. Amen. Sabi niya, umahon ka, kumain ka, uminom ka, sapagkat may hugong ng kasaganaan ng ulan. Sige, palakpakan natin si Lord. Itong sinasabi ni Elijah kay Ahab, hugong pa lang, hugong. Kumbaga, parang sinasabi pa lang, naririnig pa lang niya. Amen. Amen. Ikaw, naririnig mo na ngayon yung hugong. Naririnig mo na yung mga kuliglig na pagpapalait ka ni Lord. May mga naririnig ka ng salita. Amen. Nagagawin ng Diyos yan. Pagkagalingin ka ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen. Hindi ka na nangyari. Amen. Kaya sabi niya, umanda ka, kumain ka, uminom ka, magpalakas ka kasi may hugong ng kasaganaan. Sino dito naniniwala na kailangan mong maging ready sa harvest? Amen. Kailangan mong maging ready sa blessing. Amen. Bilang isang nagtatanim. Amen. Nagbubukid po ako dati. Amen. Isa sa pinaka-busiest at nakakapagod na season ng isang halaman at puno ang pag-harvest. Puyatan kami. Kahit po sa palaisdaan, kapag mag-harvest na kami ng isda, yan yung mga panahon na wala kaming tulog. Yan yung mga panahon na aktibong-aktibo ang mga magnanakaw. Kasi kukunin mo na lang, uunahan ka pa. Hello? Aalihin mo na lang na nakawin pa nila. Amen. Pag nag-harvest kami ng papaya, sobrang pagod. Grabe. Kasi ang papaya, konting aral. Hindi na pwedeng itanim sa patag. Kailangan pataas. Kasi hindi pwedeng ma-stay ng tubig yan. Kaya yung pananim namin, halos 400 puno. Pataas yun. Wala kami kinukuha tao kundi 2 o 1 lang. Tapos kami na nag-harvest. Ang lalaki, ang bibigat, halos mabagsak yung puno ng papaya. Walang hose. Kaya kapag magdadala kami ng tubig, pataas din. Dala-dala namin yung timba. 400 puno. Pag magdadala kami ng crate na paglalagay ng papaya, ilalagay mo pa sa dyaryo yun kasi dadalhin mo sa pinyan. Ibebenta mo. Mahirap at nakakapagod ang panahon ng anihan. Kaya sabi nito, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Hello? Amen. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, kailangan mong ihanda sarili mo. Amen. Ay, wala akong kausap. Kailangan mo ihanda sarili mo, tutuloy ko ng puto. Sa gayon, umahon si Ahab upang kumain at uminom at si Elias ay umahon sa taluktok ng Carmelo at siya yumukod sa lupa. Inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod
At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat. Saan siya titingin? Doon sa paggagalingan. Amen? Sa dakong dagat. At siya'y umahon at tumingin at nagsabi, walang anumang bagay. Elijah, ano ba sinasabi mong uulan? Wala naman ako nakikita. Tinignan ko naman yung dagat, walang namumuo. Walang namumuo sama ng panahon. Sama ng loob meron. Amen? Sama ng panahon, wala. Wala akong makita, Elijah. Baliw ka ba? Diba? May sarilang version. Tama? So sabi niya, umahon kami tumingin sa dakong dagat. Siya'y tumingin, umahon, nagsabi, walang anumang bagay. At kanyang sinabi, yumaon ka uli, makapito. Sa mas mababaw na translation ng Tagalog, ulitin mo 7 times. Bumalik ka doon, 7 beses kang bumalik. Okay, gagawin mo yan. Ang meron ka lang instruction. Paulit-ulit mong gagawin ang isang bagay kasi may sinabi sa'yo na gawin mo. Kaya mo yun. Number 1, how to activate your faith. No matter how many times you need to believe and to declare, don't hesitate to do it. Amen. Kahit matagal na yan, kahit paulit-ulit, Amen. katulad ng lingkod ni Elijah. Inuutusan siya ng paulit-ulit hanggang sa makapitong beses. Sige lang, bumalik ka. Gano'n kaya kalayo yun? Nasa bundok. Nasa bundok si Elijah. At dagat ang tatanawin itong isa. Itong lingkod. Pero, 7 beses siya nagpabalik-balik. Amen. Mga kapatid ko sa Lord, ito yung mahalaga eh. To activate your faith, number 1, sabi nga, you need to believe and declare no matter how many times you need to do it. Tama? Amen. But you need first to receive a word. Amen. Ulitin ko. Siyempre, kailangan mo munang makatanggap ng salita. Correct. Mahirap gawin ang isang bagay na hindi pinapagawa ng Diyos. Yes. Walang kapuluhan. Mapapagod lang tayo, masasayang ang oras natin kapag gumawa at nagpagal tayo sa isang bagay na hindi naman pinapagawa ni Lord sa atin. Correct. You will see yourself at the end of it. You are tired, helpless, and hopeless. Yeah. Amen? But kung ikaw ay nasa ganong sitwasyon ngayon na nasa dead end ka kasi gumawa ka ng isang bagay na hindi pinagawa ng Diyos sa'yo, pwede ka pang bumalik. Amen? Amen. Nandiyan ang Diyos para sa'yo kasi God can still turn it around. Yes. God can still help you. He's the God of turning point. Amen. Amen? Kaya kahit ilang beses mo kailangan ulitin ang isang bagay, no matter how many times you need to try. Kasi yung word is need. Kailangan talaga eh. Kasi may inaasahan ka sa Panginoon na ulan eh. Amen? You need to receive a word first. Yes. Amen. Mga Kristiyano, kailangan natin siguraduhin na nakaka-receive tayo ng salita ng Diyos. Amen. Hindi nakakapakinig lang. Nandiyan kayo ngayon, naririnig niyo ako. Naririnig yung word of God. Pero ang panalangin ko sa Diyos, tanggapin mo. At tanggapin ko rin. Amen? Kasi iba yung narinig mo sa tinanggap mo. Yeah. At kapag salita ng Diyos, hindi na pinag-iisipan yan, tinanggap yan. Amen. Kahit masakit. Amen. Kahit alam mo na medyo parang sakripisyo yun. Amen. Kasi hindi lang naman puro sakripisyo, pangako at utos ng Diyos eh. May pagpapala. More on pagpapala at kaligtasan, kapahingaan, kapanatagan, kasaganaan. Amen. Ang laman-laman ng Biblia. Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Receive a word. Amen. Kaya po, sa buhay ng taong yun, ng servant ni Elijah, it took him 7 times. Maybe for you, you took 7 years. 7 months. 7 days. Amen. May mga Bible study ka na 7 decades. Decades. Grabe yung mga 7 decades. Amen. Yung pakiramdam ko parang itong, sabi nga, 70 years ko lang kung pinupuntahan to. Wala akong talagang gugun eh. Amen. Yung mga magulang natin, o yung asawa ninyo, anak, na pinagpipray nyo sa Panginoon, meron kang titulo, lisensya na pinagpipray sa Diyos. Lord, gusto ko ng ang pangalan ng PRC license. Tama ba? Philippine Regulation Commission. Sino nag-design ng PRC license? PRC license! No matter how many times you need to believe God for that license, do it.
kahit gaano katagal at paulit-ulit mo ipag-pray sa Panginoon yan, hindi ka naman nababawasan. Nadadagdagan ka pa. Amen. Do it. Magtiyaga ka sa Panginoon. We need to activate your faith. Kailangan natin pagganahin yung pananampalataya natin. Kahit may naririnig kang taliwas sa sinasabi mo, Amen. may mga distraction at discouragement kang tinatanggap, siya sabihan ka ng baliw ka na, wala nang mag-asa. No. No, amen. Hello? Yes. Compose yourself to God. Hayaan mo lang sila, baka kasi may pinagdadaanan din sila, kaya nila nasasabi. Pray for them. Also, encourage them. But, dapat alam mo yung tatanggapin mo. Amen. Alam mo dapat yung tatanggapin mo, unang-una, yung sinabi ni Lord sa'yo. Kaya kapag may sinabi ang Diyos sa'yo, tapos na yun. Correct. Pwede ba? Pwede ba paniwalaan mo? Kapag may pinangako ang Diyos sa'yo, tapos na yun. Amen. Declare it. Believe it. Amen. Do it! Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, worship like it's already finished. Amen. Hallelujah! Worship like it's already finished. All of God's promise is yes and amen in Christ Jesus. Sabi niya, pumunta ka doon ng 7 ulit. Amen. Amen. Habang si Elijah, habang yung servant ni Elijah ay pabalik-balik doon, si Elijah nakaluhod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Nananalangin siya sa Lord, Panginoon. Background story lang, ilang taong hindi umulan sa bayan na yun. Dahil pinarusahan sila ng Diyos. Dahil sa paghahanap nila ng mga idols. Dahil sa pag-raise up at paghahanap nila ng mga ibang propeta na hindi galing sa Diyos. Pinarusahan sila ng Lord. Nagkaroon sila ng ilang taong tagtuyot. At nung sinabi ng Diyos kay Elijah, Elijah, magpapadala na ako ng ulan. Nanalangin pa rin siya. Kahit sinabi na ng Diyos, hindi siya tumigil na manalangin sa Panginoon. Amen. Hello! Amen. Yumukod siya sa lupa, nilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Kayo na bahala mag-imagine kung paano yun. Basta, nagkaroon siya ng posture of humility, posture of submission. Amen. Hello? Kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dagong dagat, at siya'y umahon, tumingin, nagsabi, walang anumang bagay, kanyang sinabi, umahon ka uling makapito. At nangyari! Sa ikapito na kanyang sinabi, narito, may bumangong isang ulap. Amen. Isang ulap sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki. Grabe, no? From nothing into something. Amen. From void. Void, wala. Kawalan. Into fulfillment. Amen. Di ba ang natin siya? Yes. Alam niyo yung null and void? Pag sinabing null and void, sa umpisa pa lang walang visa. Sa umpisa pa lang wala ng pag-asa at hindi na magkakaroon ng visa. Pero sa Diyos, sabi ni Lord, my word will not return to me void. Hindi Amen. ko babalik sa akin na walang naging visa sa mga tumanggap. Imposible yun. Kaya kung talagang tinatanggap mo salita ng Diyos, hindi pwedeng walang visa sa'yo ang salita ng Diyos. Amen. Kung tinatanggap mo ang pangako ni Lord sa'yo, hindi pwedeng walang visa ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Yes. Kaya nga nagkaroon eh. Sino yung gustong magkaroon? Palakpakan natin si Lord! Sa lahat, Lord, picturean mo yung mga pumapalakpak. Gusto nila magkaroon. Ako rin. Woo! Amen. Kasi liit lang ng kamay ng lalaki yun, ha? Pero, wow, ito na yun! Ito na yung hugong ng kasaganaan. Amen. Kasi magsisimula talaga si Lord sa maliit na bagay. Yes. Amen? Kaya yung mga nag-i-start sa humble beginnings, huwag kayong malungkot, ano ba? Biblical yan. Correct. Kasi diyan lalong marireveal ang glory of God. Amen. If you will just believe. Yes. Magsisimula sa maliit na gawain, maliit na Bible study, palaki ng palaki ng palaki. Amen? Magsisimula ka sa maliit na negosyo, magalang ka sa Panginoon. Amen. Kasi you are on the right Yes. track. Amen? Sa mga bagong mag-asawa, ayan, hindi siya nag-agree. Amen! Sa mga bagong mag-asawa,
you, Lord. Hallelujah. I-reveal ko ang kaluwalhatian ko. Amen. At hindi ma-reveal ang kaluwalhatian ng Diyos kung nakagawa ng tao. Hmm. Kung ginawa na ito ng paraan ng tao at nasa ordinaryo na. No. God will show extraordinary. Amen. God will show extraordinary kaya nagkaroon ng kasiliit ng kamay ng lalaki. Tama. Amen. At kanyang sinabi, ikaw ay lumaon, sabihin mo kay Akab, ihanda mo yung karo. At ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan. Mga kapatid, napakahalaga that we will worship God like it's done. Like it's already finished. Yes. Tapos na ang laban. Yes. Tapos na silang lahat. Hmm. Yung sinasabi ko kanina sa mga taga-CGC at Carmona, kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, lumalapit ka pa lang sa Diyos, tinitiklop mo pa lang ang tuhod mo para magpakumbaba sa Panginoon, nanginginig na ang demonyo sa'yo. Natatakot na ang Diablo kasi alam niya, tapos na siya sa'yo. Tapos na siya sa Diyos. Amen. Dahil dito ka pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen. Kaya walang mahihiya ditong sumamba kahit nasaan ka pa. Yes. Amen? Kahit may mga sumisit-sit sa'yo kahit habang kumakanta ka. Shh! Shh! Lagi kasi pag kumakanta ako dito, siguro ayaw na ng boses ko. Lagi may kasunod na shh! Shh! Hindi ko alam kung sino yun eh. Tamaan na lang yung tatamaan dyan. Hindi, joke lang. Alam ko na nagbibiro lang sila. Amen? Pero hindi mo alam, minsan may kahulugan yan kung bakit ganun kalakas yung pagkanta ko. Hindi ko alam, baka wala na akong pera. Amen? May hinihiling ako sa Lord. May pinag-pray ako sa Panginoon. Amen? Amen. You don't need to be ashamed. Kahit boses palaka tayo. Ang naririnig sa langit, yung purity ng puso mo na sumasamba ka talaga sa Lord. Hallelujah! Kaya ganda ng awit kanina, we are proclaiming the power of the name Jesus Christ. Amen. Amen? Yung pag-awit mo na parang wala kang problema. Amen? Wala kang babayaran. Amen? Sino dito yung naniniwalang matatapos ang building by December? Sino dito yung naniniwala na doon na tayo mag-church? Doon tayo mag-year-end. Praise and worship. Magkakaroon po tayo ng year-end Sunday service. Sunday naman yun. Year-end Sunday service at sa hapon, Christmas party. Doon sa Lord. Pinapakal natin si Lord. Nakita nyo na ba yung likod? Walang uuwi ngayon na hindi i-check yung likod kasi gusto ko makita nyo. Di ba sabi ni Lord, if you believe, you will see? Gusto kong makita nyo yung itsura ng church ngayong November. Para pagtapak nyo doon ng December, magmamanifest itong salitang ito. Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God? I am encouraged sa buhay ng mami natin. Every time she says, December tapos yan. Ang saya-saya ko, kamo, sabi niya, saya-saya ko. Bakit may ano nangyari? Saya-saya ko. Kasi alam ko, matatapos ko ng December. Gagawin ng Diyos. Si Lord ang bahala. Mami, we agree. Let us all agree. Amen. Ang hirap kapag may isa nagdi-disagree against the faith. Let us all believe. Amen. Hindi pwedeng ordinaryo lang paniniwalaan mo. Ano yun? Normal lang yun. Hindi mo na kailangan ng faith doon kasi nandiyan na yun. Yes. Amen? At yun yung number 3 natin. Kaya po number 2, sabi nga, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sabay-sabay natin basahin sa Tagalog, sapagkat ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Sa English po, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ, our amen, which means yes, ascend to God for His glory. Narinig niyo po ba yung sinabi ng Diyos? It ascends to God. Bumabalik sa Diyos. Pinakikig ka ng Diyos yung amen mo sa kapatid.
Isip natin parang imposible talaga eh. Hayaan mo nang sumagi yun. Magkakasala ka nga lang pag in-entertain mo. Huwag mo na lang i-entertain. Kasi yung sumasaging yun, galing sa diablo yun. Huwag mong i-entertain. Ang sabihin mo lang, yes and amen. Amen. Yes and amen! Because it ascends to heaven! Bumabalik sa langit yun. Ang tinatanggap ng Diyos, yung pananampalataya mo na gagawin niya ang mga pangako. Amen. Amen. Kaya worship. Worship. Dance, praise, and declare. Amen. Declare. Amen. All of God's promise is yes and amen. Amen. Hallelujah. Wala na tayong pagdududahan pa. Ilang taon na ang church natin. Ang dami na niyang ginawa. Ang dami na niyang buhay na binago. Kung sa tingin mo, ikaw na yung pinaka-imposibleng mabago, tapos nabago ka, ano bang hindi kayang gawin ng Diyos? Higit sa lahat, binigay na niya ang buhay niya. Ano ang hindi niya pa ibibigay sa mga taong nagiging tapat sa Kanya? Amen. Hallelujah! So when we worship God, make it a habit to worship God with a victorious spirit. That could not hold you. Diba? Amen. The veil tore before you. Wala kayong magagawa kung di magpasensya ng Diyos. You silenced the boast of sin and grave. Sa tao ba yun? Sa Diyos yun. You worship Him like it's done, it's finished, Lord. Amen? Alam niyo po, bago makarating ng Japan, napakaraming preparation. Ang daming preparation, kukuha ka ng visa. Maglalabas ka ng ganitong pera. Magbibigay ka ng statement of account ng sa bangko mo na kailangan. Meron kang magandang balance sa bangko para ma-approve ang visa mo. Babalikan na naman kasi mali yung binigay. Mali yung dinala mo statement of account. Kailangan 6 months may transaction. Napakadaming process bago po kami nakarating. Amen? Napakaraming gastos. Isabay pa yung, syempre, ako nanalangin ako sa Lord nanalangin ako sa Panginoon ng trabaho. Ang sabi ko sa Diyos, gusto ko ng trabaho para sa ministry. Para masuportahan ng ministry. Para hindi na ako hihingi. Pag pupunta ako dito, hindi na ako manghihingi sa tatay ko ng, tapos bibigyan niya ako ng 300 at 500 para sa 3 araw pang gas, pang kain ng buwan. Amen? Sabi ko, Lord, ikaw ang mag-sustain sa akin. Bigyan mo ako ng trabaho na magandang trabaho. Eh dahil yun ang pinanalangin ko sa Panginoon, syempre, hindi lang yung mga gastos sa Japan. Ginagastosan ng ministry. Hindi porke pupunta ka ng Japan, mag-abroad ka, may sarili kang lakay, kakalimutan mo yung commitment mo sa Panginoon. Hello? May mga pledges kailangan sa hindi na po lupa ha, building na. Hello? Gusto ko lang sabihin sa inyo, good news, building na to, hindi na lupa. Kasi tapos na yung lupa. Amen. Tapos na ang lupa! Bayad na lahat! Building na. Amen? Susuporta ng building. Amen? Tapos makikita ko si Mami, nag-burden ako. Gusto ko tumulong, Lord. Si Mami, sasanda ko yung ganito ko, sasanda yung alahas, sasanda. Si Daddy, sanda mo yung ganito, sanda yung mga alahas nila. Para lang makumpleto eh. Dahil ganun yung panasakit nila na gusto nila, yung mga tao komportable. Yung mga tao, hindi na nila sasabihin mainit sa church. Maluwag tayo. Amen? Kaya kahit sariling mga gamit na pinag-ipunan nila, pinag-investan nila para sa church, ibibigay nila. Amen. Parang may nakiyak na si Mami nung bago ko umalis. Bago ang anniversary, magkasama kami sa kotse. Si Daddy mo na naman. Materialist daw, materialist. Maghanap daw ako ng pera. Para sa materialist. Kaya ito, maghahanap tayo ako ng isang sanda sa mga alahas. Halos wala nang natira. Sabi ko, Mi, pakiusap. Huwag ka nang magsanda. Mag-iiwan po ako ng pera bago umalis. Habang hindi pa po nakakamada at umaarangkada yung pagbebenta ng t-shirt ng mga miyembro at mga workers, ito muna ang fund natin. Para lang hindi ma-stop ang pagpapagawa. Amen? Kaya ako,
Punong-puno ako ng kagalakan nung umalis ako. Kahit nasa ibang bansa po ako at nag-enjoy, alam ko sa sarili ko na, Lord, na hindi ako umalis nang hindi ko nagagawa yung pinapagawa ko sa akin. Amen. Amen? Kaya kahit ang dami binabayaran, amen, ticket dito, ticket doon. Bibili ng maleta. At alam kung ano-ano pang mga binibili, SIM card. Lahat na mga akala mong maliliit lang, pero pag pinagsama-sama, ang laki na ng gastos mo. Walain niyo po yun, no? Grabe ang Panginoon. Sabihin ko po sa inyo ngayon, present day, isa lang ang kliyente ko. Dahil yung iba, ewan ko, baka nag-vacation mo. Ngayon isa nagpaalam naman. Diba? Sweet siya eh, paalam siya. Isa lang ang kliyente ko, pero, amen, nararamdaman ko yung kapahingahan at pagpapala ng Diyos. Amen. 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 Kaya nga, di ko alam, minsan nataka ko pag nakikita ako ng ibang tao, ang nasa isip ko nila, pautang. Hindi ko alam kung ma-offend pa ako eh. Amen? Pero, sinasabi ko sa Lord, Lord, ano kayo tinuturo mo sa akin? Bakit yun yung lagi kong tinatanggap? Amen. Siguro kasi Lord, pinapakita mo sa akin na pinagpapalan mo ako. At nandito ako para tumulong sa mga kapatid ko. Amen? Hindi ko ma-imagine kung paano mababayaran ang lahat ng gastos ko at nilalabas kong pera. Pero dahil sa Panginoon, Amen. pagising ko sa mga, we worship God. Dito sa church, kahit nasaan, anong ginagawa, kahit kung nasa Japan, kahit naglalakad ako, papunta sa tren, kanta ng kanta sa Panginoon, awit ng awit sa Lord, bago matulog, pagagising sa umaga. Nung Sunday, sabi ko, may lakad ba tayo? Kayo na lang muna. Mag-church muna ako. Bahala kayo kung gusto nyo umalis, basta mag-church ako kahit online. Mag-church din kami, sabi ng mga kapatid ko. Nag-church din sila, online din. Amen. Kasi hindi mo talaga makakalimutan eh. Hindi mo pwedeng makalimutan. Yung commitment mo sa Panginoon, yung pagsamba mo sa Lord eh. And when you worship Him like it's done. Amen. Because it's true. Kasi totoong tapos na. The moment na nagpakumbaba ka sa Panginoon, God will be your Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Hello! Jehovah Nissi. The Lord is our banner of victory. Sabi ng Diyos, I am what I am. I am what I am. Kaya mga kapatid, number 3. Dito po tayo matatapos. Salamat sa Panginoon. Dare to believe. Not just in ordinary, much more in the extraordinary. Amen. May nakausap ko ako. Sabi niya, kasi pinag-uusapan namin yung ginagawa sa likod. Sabi niya sa akin, oo nga eh, parang ano nga eh, sasabihin ko nga na, kung hindi talaga kaya, stop muna. Stop muna, tuloy na lang next year pag yung may mga, kapag meron na ulit, ano. Sabi ko, kuya, ordinaryo yun. Isip ng tao yun. Yung sinasabi ng mami sa atin, yung ini-instill ni mami na pananampalataya sa atin. Extraordinary. Ang ordinaryong response ng tao kapag wala, tumigil. Totoo. Manahimik. Pero ang tao may pananampalataya sa Diyos, hindi siya nakatingin sa kung anong laman ng bulsa. Nakatingin siya sa kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya malakas ang loob. Sabi ko, ito yung nakikita kong ginagawa ni Lord sa church ngayon, sa Central Church. Ini-stretch out tayo ng Diyos. Pinapalago tayo ni Lord at tinuturuan tayo ng Diyos na hindi lang sa mga ordinaryong panalangin tayo, hindi lang tayo sa mga ordinaryong bagay naniniwala. Amen. Pinapakita sa atin ng Panginoon that God is the God of extraordinary. Amen. He's the performer of miracles. Yes. He is the fulfillment of God's promise. Amen. Kaya po sabi nga, time to grow. Correct. Sabihin mo sa katabi mo, oras na para lumago.
it is now the time to activate your faith. Amen. Gagamitin mo ba ang pananampalataya mo sa bagay na nakikita mo na? Sa bagay na kaya mo naman? At magagawa ng paraan ng tao? Hindi. Ang pananampalataya, mas ginagamit yan kapag hindi mo na kaya. Kapag imposible na. Kapag hindi mo makita. Kasi we walk by faith, not by sight. Amen. Oras na, church. Oras na para lumago. Amen. Oras na para lumago. Kung ang mga pastong natin naniniwala, maniwala rin kayo. Amen. Kung ang pastong natin nagpapagal, magpagal tayong lahat. Kasi nasa likod tayo eh. Amen. Kasi may ginagawa ang Lord sa church. Nakakailang pastor na ang pumupunta dito. Nagaling sa ibang church. At kahit sa mga pastor natin na nandito, at kahit sa ating mami at daddy, iisa lang ang lagi nilang sinasabi. May kakaibang ginagawa si Lord ngayon sa church natin. Amen. At gusto namin na maranasan mo yung makita mo yun. Didn't I tell you, Jesus said, that if you believe, you will see Amen. the glory of God. Amen. Yes, we walk by faith, not by sight, but if you will believe, it will manifest in your sight. Makikita mo rin. Kung lalakaran mo. Amen. Kung pananampalatayanan mo. Amen. Amen. Because God specializes in the extraordinary. Amen. Kaya sa buhay ni Elijah at ng kanyang lingkod, nakita niya eh. Ito na. Kahit ang tagal-tagal ko nagpabalik-balik, nakapitong beses ako paulit-ulit. Dahil may nananalangin, may nag-worship, may naniniwala, at may nagkakaisa. Nakaisa silang dalawa. Merong runner, merong worshiper. Nag-a-agree sila. Do you agree with your pastor? Do Amen. you agree with the vision of God? Amen. Maging yung vision ni Lord sa buhay mo. Sa personal mong buhay. Do you agree? Amen. Amen. God needs your cooperation. Correct. God desires unity with you. Yes. That you will be unified with His purpose and His vision to you. Maging kaisa ka sa pangitain ng Diyos sa'yo. Amen. Kasi kung may nakikita siya na mangyayari sa'yo, dapat makita mo rin yun. Correct. At paniwalaan mo. Amen. Amen. He specializes in the extraordinary. Ang bagay na ordinaryo, kayang gawa ng paraan ng tao. Correct. Correct? Correct. Amen? Kaya mong gawa ng paraan ng ang mga bagay na ordinaryo pangangailangan. Nagpagre-resulta hanggang sa abot ng isip. Tama. Ito yung nakaya namin eh. Ito yung resulta, yung nakaya namin. Yung naabot ng isip namin. Amen. Yun yung ordinaryo. Tama? Nagre-resulta sa abot ng isip at makakaya ng tao. Pero pag sinabing extraordinary, when you activate your faith, it results to extraordinary things. These ones will be out of what you can do. Higit na to sa kaya mo. Amen. Higit na to sa abilidad mo, higit na to sa kayang isipin ng isip natin. Amen. Higit na to sa lakas natin, at higit na to sa effort natin. Amen. Kasi ito, trabaho na ng Diyos to. Yes. Sabihin mo, trabaho ng Diyos yun. Para sa Diyos yun. Huwag mong hadlangan. Tama naman. Ang parte natin, ito na yun. Believe. Amen. Declare, believe, remain, and work. Work! Amen. Do the will of the one who sent you. Sino nagpadala sa'yo? Si Lord. Siyempre. Amen? It's beyond your strength. Ang sarap pakinggan, ang sarap namnamin na, wow, yung nangyari, higit, yung naging resulta, higit siya sa effort ko. Tama? Naranasan na ba natin magpagod? Amen. Tama? Naranasan mong ibuhos lahat ng buhay mo para sa isang bagay na ito. Tapos ang naging resulta, higit pa sa naibuhos mo. Higit pa sa nai-exert at nai-invest mo. Kasi tinrabaho ng Diyos. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, sa oras na ito, silang mga naniniwala at nagdi-desire na trabahuhin mo ang buhay nila at pamilya nila at mga trabaho at negosyo nila. Trabahuhin mo po. Nagtrabaho na sila, Lord. Nag-effort na sila, nag-invest na sila. Pero ngayon naniniwala sila na ikaw naman ang tatrabaho sa kanila. Amen. Amen.
Pwede ba tayo mag-unite ngayon? Lord, gumagawa kami ng effort para matapos ang building. Nagtutulong-tulong kami sa t-shirt. Nag-pledge kami para sa lupa at tapos na yung lupa. Nagtutulong ang school, nagtutulong lahat ng mga pastor, ng mga membro, kanya-kanyang pagtsatsaga at pagsisikap. Ito na yung effort namin, Lord, pero walang maaabot to kung hindi mo tatrabahuin. Kaya dalangin namin, Lord, we unite in prayer, trabahuhin mo po na matapos ang templo mo, Panginoon. Beyond our effort and our strength, Lord, in the name of Jesus, we unite. Amen. 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 Hallelujah. Kaya mga kapatid, I dare you. Pag sinabing dare, hinahamon kita ngayon. Hinahamon kita ngayon. Ano yung mga bagay na alam mo? Natapos ka na doon, tinrabaho mo na, pinag-exertan mo ng effort. Kahit di ka pa tapos, pero gusto mong trabahuhin ng Diyos. Gusto mong kilusan ni Lord. Amen. Gusto mong makita yung extraordinary. Hindi yung ordinaryo lang, pero yung extraordinary. Para pagtayo mo sa harap, wala kang ibang iti-testify. Hindi yung pawis at luha at pagod mo. Amen? Konting part lang ng testimony mo yun. Kasi ang glory pa rin na makikita. Glory, Lord. Kasi, opo, ginawa ko po yun. Pero dahil sa Diyos, kaya gumanda, natapos, kaya po ko nakapasa, kaya po ko nagkaroon ng lisensya, kaya po naununlad yung negosyo ko, kaya po gumanda ang takbo ng pamilya namin. Wow! Mga kapatid, conclusion, let God stretch out your faith. Come on, activate! Everybody say, activate! Activate your faith because this is what God says to you. If you believe, you will see the glory of God. Tayo po natin tumayo, praise ng Lord sa